Maverick Ahamnisi, mapapalitan ng mas fit na player para sa Hinebra? Bakit nga ba ito ang napagbalingan? At Troy, handa mawasak ang paa para ipaglaban ng Hinebra. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Troy Rosario, marahil isa ka sa bibilib kay Troy Rosario pag nalaman mo ito. Marami ang nambabash kay Troy Rosario dahil bakit daw hindi ito masyado naramdaman sa kakatapos lang na finals ng PBA na siya pa namang inaasahan raw sana ng Hinebra. So para matigil na rin yung bashing kay Troy, nais lang natin talakayin ang mga totoong kalagayan nito bago pa man naganap ang finals this PBA 49 season ng Commissioner's Cup. Hindi madali ang ginawa ni Troy Rosario na maglaro na kahit pa ito'y may iniinda ng injury. Biruin mo, tinitiis niya mula Game 1 hanggang Game 7 ang sakit ng kanyang injury na natampo pa noon pang semifinals kontra pa Northport na kung saan nagkaroon ito ng ankle injury. So alam nyo bang ito ang naging lagay ng nasabing manlalaro after ng game ng seryeng ito sa finals. Kita ang bakas na hindi pa ito talaga magaling na kung saan parang nagsariwa pa dahil sa namaga at nag-uube pa ito. Mahirap kung tutuusin ang sakripisyo na ginawa rin ni Troy na ito. Ikaw ba naman may injury na pero ilalaro mo pa? Sa tingin mo madali yon? Syempre magkakaroon ng konting epekto yan sa game mo. At sa isang inspiration letter na ating nabasa na nagmula nga po di umano sa asawa nitong si Troy. So translated na nga po ito mula sa English to Tagalog na pinost nga po nitong si Barangay Hinebra Forever. Credit po na kung saan nakasaad rito: walang mga dahilan, walang mga reklamo, pawang grit at pagmamahal para sa laro. Unang finals na kasama ang Hinebra. Sa kabila ng kanyang pinsala sa paa, nilalaro niya ang sakit. Ang ilan ay magbibigay ng mga dahilan, pero siya, laban lang. Laro lang kasi kailangan siya. Hindi lubos na maiintindihan ng mga tao ang pakikibaka dahil hindi nila nakikita ang mga sakripisyo na ginagawa ni Troy. Therapy araw-araw, maraming mga FUP upang mabawasan ang pamamaga, at tinitiis ang sakit lalo na kung ang sakit na reliever ay magsusuot. Ipinagmamalaki kita, Troy, ang iyong pagpapasiya at pagiging matatag na maglaro sa pamamagitan ng isang pinsala ay tunay na kamangha. Alam ko kung gaano kalala ang gusto mo ng kampyonato, ngunit ang plano ng Diyos ay palaging mas malaki kaysa sa atin. Kukunin namin ito sa susunod. Mahal na mahal kita, ang aking idolo. So yan ang nasambit ng asawa nitong si Troy base rito sa pinost ni Barangay Hinebra Forever. So big respect for Troy. Asahan nyo next conference, pag fully recover na nga po yan, siguradong babawi yan ng mas malakas na maaaring higit pa sa ina-expect nyo. At dito tayo kay Maverick Ahamnisi. Sa loob ng 2 taon tila mailap pa din kay Maverick Ahamnisi ang kampyonato suot ang uniforme ng Barangay Hinebra. So naging malaking bahagi si Maverick Ahamnisi sa tagumpay ng Hinebra sa Game 4 at Game 5 ng serye sa finals na ito. Kaya nga lang, hindi nga po naging maganda ang performance nito sa Game 7 finals kung saan bigo nga ulit siyang magkaroon ng kampyonato sa Hinebra. At nito lang, may nabasa nga tayo na nirepost nga po ni Sir Snow mula sa dati niyang post ang tila komento niya sa player na ito, na kung saan ay parang sinasabi dito na si Mav ang mala sa Hinebra. At ilan pa nga ngayon, may mga nababasa rin tayo na nagbibigay ng mga komento about kay Maverick na mas maganda raw di umano i-trade na ito ng Hinebra habang mataas pa ang value at humanap na lang nung mas fit pa sa Hinebra. So para sa opinion natin, okay naman si Maverick, pero syempre nasa sa Hinebra pa nga rin yung decision yan kung ano ang susunod nilang plano. So kayo, ano ang opinion nyo rito? Sa tingin nyo ite-trade kaya ng Hinebra itong si Maverick Ahamnisi?